Bianca's POV. Di ko alam kung ilang oras ako nawalan ng malay. Nagising ako, maayos na ako nakahiga dito sa loob ng hospital bed at may nakakabit sa akin na dextrose. Kamusta ang pakiramdam mo, Iha? Narinig kong bigkas ng isang kilalang boses. Akmang babangon sana ako pero mabilis niya akong hinawakan sa kamay. Magpahinga ka muna, kailangan mo magpahinga muna, Bridget. Seryosong bigkas ni Mommy Susan. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya dahil di nakaligtas sa paningin kong namamaga niya mga mata. Si Hercules po, kamusta ang kalagayan niya? Seryosong tanong ko sa kanya. Malungkot siyang umiti sa akin bago nagsalita. Nasa ICU, patuloy inaobserbahan ng mga doktor ang kalagayan niya. Malungkot na sagot niya sa akin. Pero ayos na po siya, di ba? Sinabi sa akin ni Lucas na magiging maayos na siya, naligtas siya. Mahina akong sagot. Puno ng pag-asang kalooban ko na gagaling siya dahil hanggang ngayon pinanghahawakan ko pa rin ang sinabi ni Lucas bago ko nawalan ng malay. Yes, gagaling siya. Magiging maayos din ang kalagayan ng anak ko. Naruluhang sagot ni Mommy Susan. Mom, gusto ko siyang makita. Maayos na pong kalagayan ko, pwede ko ba siyang puntan sa ICU? Kaagad na tanong ko sa kanya. I don't know, pwede siguro. Kung kaya mo na, why not? Teka, alam mo na bang reason kung ba't ka nahimatay kanina? Seryosong tanong niya sa akin. Kaagad akong umiling. Dala lang po siguro ng pagod kaya't bigla ako nakaramdam ng panghihina. Pero ayos na ako, Mom, kaya ko ng sarili ko. Bigkas ko, takmang babangon sana nang napigilan niya ako. You're pregnant, Bridget? Seryosong bigkas ni Mommy Susan. Kaagad naman nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Ano po? Buntis ako? Mahina akong tanong. Yes, buntis ka. At sa lahat ng mga kilos mo dapat mo ring isalang-alang ang kalagayan ng bata na sa sinapupunan mo? Seryosong bigkas niya sa akin. Wala sa sariling napahawak ako sa impis kong tiyan at di ko mapigilan ang muling maluha. May anghel na nasa sinapupunan ko kaya may dahilan talaga na mas lalong lumaban si Hercules sa buhay niya. Ayoko magbuntis nang ako lang. Ayoko nang maranasan ng mga morning sickness na walang asawa sa tabi ko. Pagod na ako sa gantong setup. 2 beses na ako nagbuntis na wala si Hercules sa tabi ko at sana sa pangatlo kasama ko na siya na nandyan lang siya at aalalay sa akin. Kailangan ko si Hercules kahit sana maging maayos ng lahat. Gusto ko siyang makita, Mom, please? Nakikiusap kong tanong kay Mommy Susan. Kaagad naman siyang tumango. Kakausapin ko si Lucas, magpahinga ka muna habang inaayos kong lahat. Nakangiting sagot niya sa akin at kaagad na siyang tumayo. Dinampot niya ang kanyang cellphone at narinig kong si Lucas ang kausap niya. Lucas, nasan ka? What? Si Hercules, ano nangyari sa kanya? Malakas ang boses na bigkas ni Mommy Susan. Napasulyap muna siya sa akin bago niya ipinagpatuloy ang pakikipag-usap kay Lucas. Bigla ako nakaramdam ng kaba, lalo't ang mukhang kalagayan ni Hercules ang pinag-uusapan nila ngayon. Okay, sige. Magpadala ka ngayon din ng staff para umalalay kay Bridget. Gusto niya rin pumunta dyan. Gusto rin niyang makita si Hercules. Umiiyak na sagot ni Mommy Susan sa kausap niyang si Lucas. Di ko na mapigilang maluha. Ako na rin mismo nagtanggal ng karayom ng dextrose na nakakabit sa balat ko sa labis na pag-aalala. Bumangon din ako at dahan-dahan naglakad papalapit kay Mommy Susan. Bakit, Mi? Anong sabi ni Lucas? Kamusta si Hercules? Naruluha akong tanong. Isang pagkakamaling sagot ni Mommy, feeling ko, mauuna akong malagutan ng hininga sa labis sa pag-aalala. Iha, gising na ang asawa mo. Yan lang ang hinihintay ng mga doktor niya para masabi nila na ligtas na sa peligro si Hercules. Umiiyak na bigkas ni Mommy. Di ko na napigilan pa ang sarili ko. Kagad ako napahagulhol ng iyak dahil sa narinig. Talaga po? Gising na siya? Kung ganun pupuntahan ko siya, Mommy, sa ICU ba? Kagad kong bigkas at di ko na hinintay pa ang sagot ni Mommy. Mabilis ako naglakad palabas ng kwarto para hanapin kung nasang ICU nakakonfine si Hercules. Bianca, Iha, hintayin mo muna ako. Diyos ko, ang tsinelas mo. Magsuot ka muna ng tsinelas at nandito tayo sa ospital. Narinig kong bigkas ni Mommy Susan pero hindi ko na siya pinansin pa. Para akong tanga na diretso lang ang lakad. Hindi ko alam kung nasan babanda ang ICU, kung nasan ba si Hercules. Kung bakit naman kasi nahimatay ako kanina, yan tuloy. Di ko alam sang bahagi na ba ng ospital ako ngayon.
Mabuti na lang at may nakasalubong akong nurse at kagad kong tinanong sa kanya kung nasan banda ang ICU at nasaan si Hercules Montblanc. Ewan, siguro dahil kapatid si Hercules ang may-ari ng ospital na to, kaya naman willing akong samahan ng nurse patungo doon. Kagad akong nakarating sa nasabing ICU at naabutan ko si Lucas sa labas ng kwarto na halatang hinihintay ang pagdating ko. Kamusta ang kalagayan mo? Maayos ba ang pakiramdam mo? Kaagad na tanong niya. Si Hercules, gusto ko siyang makita. Kaagad kong bigkas. Ililipat sana sa amin siya ng private room pero dahil nandito ka na, pwede ka nang pumasok sa loob. Inihintay ka niya? Nakangiting bigkas niya sa akin. Parang may pakpak ang mga paa. Mabilis akong pumasok sa loob at di ko na napigilan pang pagpatak ng luha sa aking mga mata na makita kong gising na nga siya. Direkta siyang nakatitig sa akin habang may ngiti na nakaguhit sa maputla niyang labi. Di na ako nakapagpigil pa at mabilis na ako naglakad papalapit sa kanya at mahigpit na yumakap. Ang daya mo. Sabi mo hindi mo ako hahayaang mag-alala sa'yo pero ano to? Mahina akong bigkas habang impit ang aking pag-iyak. Narinig kong mahina niyang pagtawa sabay ng pagdampi ng palad niya sa likod ko. Sorry kung masyado kitang pinag-alala. May mga pagkakataon talagang hindi umaayon sa atin ang tadhana. Pero ngayong nasa maayos na kalagayan na ako, di ko nahahayaan pang muli kang mag-alala sa akin. Magdodoble ingat pa ako para sa'yo at para sa mga anak natin, Bridget. Mahal kita, mahal na mahal kita. Maramdamin niyang bigkas. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Panghahawakan kong pangako niyan, Hercules. Hindi ko kayang mawala ka sa akin at salamat dahil ligtas ka. Umiiyak kong bigkas habang nakahawak na ako sa kamay niya. Of course, magiging ligtas ako. Isa ako masamang damo at hindi pa ako kukunin ng Diyos. Nakangiting sagot niya sa akin. Sira, nasa hindi maayos kang kalagayan at di ka dapat magbiro ng ganyan. Muntik kang mapuruhan ng rodora na yon kaya't magpagaling ka kaagad. Kaagad kong sagot sa kanya. Ang lakas ng loob niyang sabihin ng bagay na yon, gayong alam ng Diyos kung gaano ako natakot sa nangyari. Ngayon ko lubos na patunayan na hindi ko pala talaga kaya maging masaya sakaling may mangyayari sa kanyang masama. Kamusta ang mga anak natin? Muling tanong niya. Nasa maayos silang kalagayan. Nasa mansyon sila ngayon at tiyak matutuwa sila pag nalaman nilang ligtas ka na. Nakangiti kong sagot sa kanya. Kagad ko namang naramdaman ang pagpisil niya sa palad ko bago siya muling disalita. Salamat dahil nandyan ka. Ikaw at ang mga anak natin ang dahilan kaya't pinilit kong lumaban. Kayo ang naging lakas ko. Bridget, ituturing kong pangalawang buhay ko to't pangako. Sa pagkakataong to, ikaw at ang mga anak natin ang magiging top priority ko hanggang sa ating pagtanda. Nakangiti niya at sagot sa akin. Alam ko naman yan eh. Salamat dahil sa dinami-rami ng mga pagsubok na dumaan sa buhay natin. Nandyan ka pa rin. Na tayo pa rin dalawa ang magkasama. Nakangiti kong sagot sa kanya. Di siya nakaimik pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang tuwa habang nakatitig sa akin. Naging maayos sa mga sumunod na sandali. Pagkatapos ma-transfer ni Hercules sa isang private room ng ospital, kagad din siyang nakatulog sa labis kong pinagpapasalamat. Mas mabuti na rin yon para makapagpahinga siya ng maayos. Iha, ako na munang bahala dito. Umuwi ka muna ng mansyon para makapagpahinga ka. Baka hinahanap ka na ng mga bata. Nakangiting wika ni Mommy Susan sa akin. Ang totoo, kanina ko pa iniisip ang mga anak namin. Ilang oras nang di ko sila kasama, tiyak ako, nag-aalala na rin sila. Kaya lang ayoko rin namang iwan si Hercules dito sa ospital. Gusto kong nasa tabi niya lamang ako palagi hanggang sa muli siyang magising. Mom, ayos lang po ako. Nakapagpahinga na po ako kanina kaya't ang mas mabuti pa po na kayo na lang munang umuwi. Baka hinahanap na po kayo ni Alina. Nakangiti kong sagot sa kanya. Tatawagan ko na lang siguro ang mga bata para ibalita sa kanila ang magandang balita. Ilang araw lang naman sigurong bibilangin at makakalabas din siguro dito sa ospital si Hercules. Pwede naman sigurong sa mansyon na siya tuluyang magpagaling at least makakasama rin ang mga anak namin. Kaya mo ba? Alalahanin mo. Hindi ka dapat magpagod at magpuyat dahil buntis ka. Teka, nasabi mo na ba sa kanya? Sagot ni Mommy sa akin. Hindi pa po. Gusto ko pong sabihin sa kanya kapag malakas na siya. Baka kasi makasama sa kanya ang sobrang excitement eh. Nakangiti kong sagot kay Mommy. Ganun ba? Bueno, uuwi na muna ako. Dadaan ako ng mansyon at isasama na lang siguro ang mga bata sa bahay. Para naman mamonitor ka rin ang kalagayan nila at ako na rin ang bahalang magsabi sa kanila ng kalagayan ng ama nila.
Nakangiting sagot ni Mommy Susan. Kaagad naman akong napatango. Thank you, me. Mas mabuti nga po siguro na sa inyo muna sila. Isama niyo na lang po si Ate Tonya at Ate Mirna para naman po may mag-aalaga sa mga bata habang nasa bahay ninyo po. Nakangiti kong sagot. Kaagad naman siyang tumango bilang pagsang-ayon. Palabas ng hospital room na si Mommy Susan nang may bigla akong naalala. Mabilis ko siyang sinundan at tinawakan sa kamay. Teka nga pala, Mi, si Rodora nga pala, anong plano sa kanya? Lakas loob kong tanong. Napansin ko ang lungkot na kaagad rumihistro sa mga mata niya at malungkot akong tinitigan. May mga tao na akong binayaran para ayusin ang bangkay niya. Don't get me wrong, Iha, ha? Anak si Rodora ng best friend ko, kaya't gano'n na lang kasakit sa akin ang mga nangyayari. Pero life must go on. Mas importante ang buhay ng sarili kong anak. Kaya naman di rin talaga ako masaya sa mga ginawa niya. Ang last ko na lang sigurong magagawa sa kanya sa mundong to, mabigyan siya na maayos na libing sa kabila ng mga nangyari. Malungkot na sagot niya sa akin. Paano po si Alina? Tiyak na siyang mas apektado sa mga nangyayari. Nakita ko kung paano siya umiyak sa simbahan. Nung makita niyang nakandusay na si Rodora, so aware pa rin siya na si Rodora ang mommy niya. Bigkas ko. Di ko alam pero sa kabila ng mga nangyari, bigla ako nag-alala sa kalagayan ni Alina. Kagaya ko, siguro masakit din sa kanya ang pagkawala ng mommy niya. Ina si Ina. At hindi magbabago yon kahit ano pa ang mangyari. Kung hindi lamang sana nakatakas si Rodora sa kulungan, malamang buhay pa siya ngayon. Napatawad ko sana siya sa mga ginawa niyang kasalanan sa akin dati. Pero di ko akalain na kahit ilang taon nang lumipas, puro puot parit pala ang namayani sa puso niya. Siya na rin mismo ang naglagay sa sarili niya sa matinding kapahamakan and worst, muntik na ring nakitil ang buhay ni Hercules dahil sa kagagahan niya. Ako nang bahala mag-alaga kay Alina hanggang sa mag-mature siya. Walang ibang pamilyang mapupuntahan si Alina kundi tayo lang. Nakakalungkot isipin na sa batang edad niya, naranasan niyang ganito kasaklap na pangyayari. Bibigyan ko ng maayos na libing si Rodora, hindi dahil natutuwa ako sa ginawa niya, kundi para na din kay Alina. Gusto ko ipakita sa bata na naging makatao pa rin tayo sa nanay niya. Sa kabila ng mga nangyari, kaagad na sagot ni Mommy. Wala sa sariling napatango ako. Mag-ingat po kayo, Mommy, basta po. Nandito lang po ako kung kailangan ni Alina ang kalinga na isang kagaya ko. Opo, galit ako kay Rodora, pero hindi ibig sabihin galit din ako kay Alina. She's innocent at hangad ko na magiging maayos ang kanyang kinabukasan. Nakangiti kong bigkas. Tinapik lang ako ni Mommy sa balikat at mabilis na siyang nagpaalam. What? Buntis ka na naman? Gulat na tanong ni Gail. Habang nakaupo kami sa sofa dito sa loob ng private room ng ospital kung saan naka-confine si Hercules. Pagkaalis ni Mommy Susan, dumating naman tong si Gail dalang sangkatutak na prutas na pasalubong. Nasa office daw si Lucas pero pupunta rin daw maya-maya. May tinatapos lang daw na trabaho sa opisina. Hoy, boses mo ang lakas. Di pa alam ni Hercules ang tungkol dito kaya't pwede ba? Hinahinaan mong volume yan dahil baka magising ang mahal ko? Naiinis kong sagot sa kanya. Kaagad naman siyang napanguso. Oo na, shit, ang bilis mong mabuntis, bruha ka? Pagkabago mang menopause, baka isang dosena kayong anak ni Hercules. Maamoy mo lang yatang brief ni Hercules, buntis ka na kaagad eh. Pabirong bigkas niya. Kaagad ko naman siyang sinimangutan. Saan kaya kumukuha ng lakas ng loob ang Gail na to para mang-asar ng ganito? Di ba pwedeng masyado lang healthy ang sperm ni Hercules kaya't mabilis niya ako nabubuntis? Tsaka ano ngayon kung buntis ulit ako? Kaya naming buhayin ng mga anak namin kung sakali. Mas maraming anak, mas masaya. Grabe ka sa akin ha, grabe ka na sa akin. Sige, ganyan ka. Asarin mo ako dahil kapag ikaw ang mabuntis din ni Lucas, hindi lang pang-aasar ang matitikman mo sa akin. Kunwari naiinis kong sagot sa kanya. Sorry naman, ito naman, di na mabiro eh. By the way, regarding sa buntis-buntis na yan, hindi muna. Hanggat hindi ako may harap ni Lucas si Altar, walang buntisan na mangyayari, no? Wais to. Hirap kaya maglihing wala sa tabi ang tatay ng anak mo. Kaya sa ngayon, no and no muna ang buntisan issue na yan. Gusto ko munang enjoy lahat kasama siya, kasama ng baby namin na si Kaiser. Nakangiti niyang sagot sa akin. O, edi kayo na. Pabiro kong sagot sa kanya. Kagad naman siyang natawa. Kahit papano malaki ang pasasalamat ko dahil tuluyan na silang nagkaayos ni Lucas.
Kagaya naming dalawa ni Hercules, mukhang happy na silang dalawa ni Lucas sa relasyon nila ngayon. Sana talaga'y wala ng pagsubok ang dumating pa sa buhay namin. Sawa na ako. Nagsasawa na akong umiyak. Ilang taon na rin akong nalugmok sa kalungkutan at sana, tama na. Wala na sanang problemang darating pa sa buhay namin. Wala sa sariling napasulap ako sa mahimbing na natutulog na si Hercules. Sana sa pagising niya, mas magiging maayos na ang pakiramdam niya. Isasuggest ko siguro na mag-leave muna siya sa opisina ng kahit ilang linggo hanggang sa tuluyan na siyang makarecover para makapagbakasyon kaming lahat at ma-release lahat ng stress dulot ng mga nangyari. Nasa malalim akong pag-iisip nang marinig ko ang pagtunog ng cellphone ni Gail. Mabilis siyang tumayo at naglakad papuntang pintuan ng kwarto. Tumatawag si Lucas. Sasagutin ko muna, best friend ha, paalam niya sa akin. Kagad akong tumango. Hinayaan siyang lumabas ng kwarto. Ayaw niya sigurong makalikha ng ingay dito sa loob ng kwarto kaya mas pinili niyang lumabas para kausapin si Lucas. Ako naman mabilis ding tumayo at naglakad patungo sa bed kung saan nakahiga si Hercules. Naupo ako sa upuan sa gilid ng kama, tinawakan ng kamay niya si Hercules. Di ko mapigilang pakatitigan ng kanyang mukha. Salamat talaga sa Diyos at nagawa niyang makaligtas, dulot ng tama ng bala sa kanyang katawan. Umaasa akong sa pagkawala ni Rodora, tuluyan ng matatahimik ang buhay namin. Sana nga. Mataman akong nakatitig sa mukha ni Hercules nang maramdaman ko ang pagbukas ng pintuan ng kwarto. Wala sa sariling napalingon ako at kaagad na tumambad sa paningin ko si Gail. Mukhang tapos na silang mag-usap ni Lucas. Anong sabi? Kala ko ba pupunta siya dito? Kaagad kong tanong sa kanya. Mabilis naman siyang naglakad papalapit sa akin. Seryoso akong tinitigan. Di ko naman mapigilan na makaramdam ng kaba. Bridget, yes. Kausap ko si Lucas pero hindi na raw siya makakarating. May biglaan kasing nangyari eh. Bigkas niya sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at kita ko kung gaano kaseryoso si Gail ngayon. Bakit? Anong nangyari? Seryosong tanong ko sa kanya. Kinakabahan na naman ba ako? May panibago na naman bang problemang dumating? Tumawag si Lucas at sinabi niya sa akin, nagkakagulo daw ngayon sa bahay ng binan mo na si Tita Susan. Nawawala daw kasi si Alina. Diretsahan niyang bigkas. Mula sa pagkakaupo dito sa gilid ng kama, wala sa sariling napatayo ako. Di ako makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Nawawala? Paano nawala? Nag-aalala kong tanong kasabay ng pagragasa ng matinding kaba sa puso ko. Aalamin ko na napamahal na sa akin si Alina at hindi kayang tanggapin ang kalooban ko kung sakali mang may masamang mangyayari sa kanya. Naglayas yata? I don't know. Parang yan ang paliwanag sa akin ni Lucas kanina. Papunta siya ng police station para makahingi ng tulong sa mga otoridad at may pablotoy na rin ang pagkawala niya. Seryosong bigkas ni Gail. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga sa narinig. Kailan ba kami tulubayan ng problema? Pagkatapos sa isang problema, siguro nga. Eto na naman, may isa na namang problema ang dumating. Alina, ano nangyari sa batang yon? Siguro sobrang apektado niya talaga sa pagkawala ng Mommy Rodora niya. Mukhang kailangan din naming tutukan si Alina. Sa lahat ng masasamang nangyari sa pamilya namin, mukhang isa siya sa pinaka-apektado. I think kami nang bahala sa kanya. Hindi mo po pwede na iwan dito sa ospital si Hercules. Kaya naman kami nang bahalang tumulong kay Tita Susan hanapin si Alina. Muling bigkas ni Gail sa akin. Malaki talagang pasasalamat ko dahil nandito siya palagi sa tabi ko. Handang dumamay sa kabila ng mga nangyari sa amin noon. Pasensya ka na, Gail, ha? Pati ikaw nadami patuloy sa sigalot ng pamilya namin. Nahihiya akong sagot sa kanya. Kung wala lang siguro si Hercules sa mahirap na kondisyon, baka ako mismo ang gagawa ng paraan para mahanap kaagad si Alina. Kung pwede nga lang hatiin ang katawan ko para sabay ko silang mabigyan ng serbisyo, ginawa ko na sana. Kaya lang hindi, nakakalungkot sabihin, pero mas matimbang pa rin sa akin si Hercules. Ngayon niya ako lubos na kailangan kaya hindi ko siya po pwedeng iwan dito sa ospital. Do not mention it, best friend. Wala namang ibang magtutulungan kundi tayo lang eh. Naaawa rin nga ako sa batang yon. May pinagdaraanan din siya kaya siguro biglang umalis ng bahay. Nakangiti niyang sagot sa akin. Mabilis naman akong lumapit kay Gail at mahigpit din yumakap sa kanya.
Isa siya sa mga taong nagpapalakas ng kalooban ko. Thank you, best friend. Mahina akong bulong sa kanya. Pigil ko ang sarili kong maluha. Baka magkaiyakan pa kami. Oo na. Babalitaan kita kaagad kapag mahanap pa namin si Alina. Nandito lang sa Pinas ang batang yon. Di yan makakalayo sa atin. Nakangiti niyang sagot sa akin. Di ko naman na mapigilan ang matawa. Oo nga naman. Nandito lang sa Pinas si Alina kaya lang saan pa nga ba namin hahanapin? Kawawang bata. Siguro sobra din talaga siyang nasaktan sa mga nangyari kaya nagawang umalis ng bahay. Sana maging maayos ng lahat. Gusto ko nang magkaroon ng katahimikan ng pamilya namin. Gusto ko ng peace of mind at malayo sa problema ang lahat. Tuluyan na ngang nagpaalam si Gail sa akin. Naiwan naman akong muling naupo sa gilid ng kama ni Hercules habang mataman siyang pinagmamasdan. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nakaabot kami sa ganitong sitwasyon. Mahal niya nga ako pero katakot-takot na pagsubok ang pinagdaanan namin malagpasan lamang ang lahat. Wala sa sariling napahaplos ako sa pisngi niya. Kahit na nasa hindi siya magandang sitwasyon, napakapogi niya pa rin talaga. Kaya't unang kita ko pa lamang sa kanya noon, kaagad niya akong inangkin sa puso ko eh. Kasi tindig pa nga lang talaga niya, talagang mabibigani ka na. Anong oras na? Narinig kong banggit niya habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Natigilan ako sabay ng pagguhit nang masayang ngiti sa labi ko. Gising ka na? Kamusta ang pakiramdam mo? Tatawagin ko ba si Doc? Taranta kong bigkas at takbang tatayo sana ako, pero maagap niya akong hinawakan sa aking kamay. Dito ka lang. Presensya mo lang, sapat na, para mapahawi ang kirot ng sugat ko, bigkas niya. Di ko tuloy malaman kung kikiligin ba ako or mag-aalala sa sinabi niya. Napaka-cheesy, kahit na nasa hindi maganda siyang sitwasyon. Kumikirot ang sugat mo? Kung ganoon, kailangan na natin na tawagin si Doc. Seryoso kong sagot sa kanya. Tipid nang nitian niya lang ako kasabay ng lalong pagigpit ng pagkakahawak niya sa kamay ko. To the highest level, ang tuwang nararamdaman ng puso ko. Ano na nga palang nangyari? Naibalik na ba sa kulungan si Rodora? Mahinang tanong niya sa akin. Marahan akong napabuntong hininga at seryoso siyang tinitigan sa mga mata. Wala na siya. Patay na si Rodora? Seryosong bigkas ko. Di ko inalis ang pagkakatitig sa kanyang mukha. Dahil gusto kong makita kung ano ba ang magiging reaksyon niya. Good. Hindi ako natutuwa na wala na siya. Pero kung ang kapalit naman nun ay ang katahimikan nating lahat, mas maigi na rin siguro yon. Alagaan na lamang natin si Alina para naman manahimik na rin siya sa kabilang buhay. Mahinang sagot niya sa akin. Blanco ang ekspresyon ng kanyang mukha, kaya naman hindi ko tuloy malaman kung masaya ba siya or malungkot sa pagkamatay ng dati niyang kasintahan. Ano mang nararamdaman niya, wala na akong pakialam pa doon. Basta't ang importante nandito siya sa tabi ko at mukhang ako ang panalo sa laban. Yes, mahirap makipagkompetensya sa taang wala na, pero kailangan natin ipagpatuloy ang buhay. Di natuloy ang kasal nating dalawa, hayaan mo. Once gumaling ako, yun agad ang aasikasuhin natin. Nakangiting muling bigkas niya. Kaagad ko siyang hinawakan sa kanyang kamay. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa bagay na yan. Walang mas mahalaga sa akin kundi ang tuluyan mong paggaling. Pwede tayong magpakasal kapag tuloy naging maayos ang lahat. Isa pa, ayoko rin naman na maglakad patungong altar na malaki ang tiyan ko. Nakangiti kong sagot sa kanya at huli na nang ma-realize ko kung ano man ang sinabi ko ngayon. Narinig niya at kitang-kita kong nagtatanong niyang mga titig sa akin. What do you mean? Don't tell me na, yes, tamang iniisip mo. Buntis ulit ako, Hercules. Magkakanak ulit tayo. Maluha-luha akong bigkas sa kanya. Kagad kong napansin ang tuwang gumuhit sa mga mata niya dahil sa sinabi ko. Halos maluha na rin siya habang nakatitig sa akin. Totoo ba? May baby na ulit tayo? Nakangiti niyang sagot sa akin. Kagad naman akong tumango. Yes. So surpresahin sana kita kaya lang nadulas na ang bibig ko eh. Masayang bigkas ko. God, thank you. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya ngayon. Hayaan mo. Dodoblehin ko pang lahat-lahat ng sipag ko. Gagawin kong lahat para mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak natin. Umiiyak ng bigkas ni Hercules. Di naman ako makapaniwala habang nakikita ang reaksyon niya ngayon. Talagang naiyak din siya sa magandang balita na hatid ng muli kong pagdadalang tao. Walang duda, alam ko,
Habang lumalaki ang pamilya namin, lalo ring tumitibay ang pagsasama naming dalawa. Kapayapaan at peace of mind, yan na lang talaga ang pinakagusto kong mangyari sa buhay namin.